Anak mo? Nagpapatawa ka ba, Malcolm? Sarkastikong tanong ni Beth kahit pa halos hindi na niya marinig ang kabog ng puso niya sa sobrang kaba. Hanggat maaari ayaw niyang maungkat ang nakaraan nilang dalawa, ngunit ito mismong nagpapahamak sa kanya. Ramdam niyang paghigpit ng hawak ni Lyndon sa balikat niya. Alam niyang mas nagagalit ito ngayon. Ako lang naman ng lalaki. Shut up! Nakakabinging sigaw niya. Natameme itong ngunit umigting pa rin ang panga. Kita niyang hinahatak na ito ni Cindy paalis ngunit ayaw magpatangay. Ayaw mo na sa akin dahil ba rin dyan sa ukampo na yan? Napailing siya tamad nitong tinignan. Ikaw ang nagloko, Malcolm. Huwag kang pa-victim dyan. Naningkit ang mga mata nito. Ayaw mo na ba talagang maging misis? Let's go, Malcolm. Maghahanap pa tayo ng abogado para sa mommy ko. Ani Cindy. Pilitong hinatak ni Cindy paalis. Ayaw naman itong magpatangay. Tinutulak pa si Julio na halatang naiinis na. Babalik ka rin sa akin, Beth. May diing banta nito bago tinulak si Julio at hinatak paalis si Cindy. Shit man! Kailan pa ako naging bouncer? Ani Julio na sumunod naman lumabas sa opisina. Bumigat ang paghinga niya matapos silang maiwan ni Lyndon sa opisina. Napayuko siya at pinakikiramdaman ang gagawin nito. Kanina pa ito natahimik, ngayon niya naramdaman ang epekto ng nangyari. Malamang na galit ito. Marahan siyang pumiglas upang pakawalan ito. Hindi siya nahirapan dahil kusa itong lumayot bumalik sa swivel chair niya. Dinig na dinig niya ang hakbang nito maging ang tunog ng pag-upo nito. Nilaro niya mga daliri sa kabang nararamdaman. Hindi alam kung magpapaliwanag ba muna o hihingi ng pasalamat sa pagpapakulong nito sa kanyang tiya Maureen. Sinulyapan niya ito ngunit nasa kabilang direksyon ng tingin nito. Ang isang siko'y nakapatong sa mesa habang marahang tinitipa doon ang kanyang hintuturo. Napipirmi ang mga labi nito habang umiigting ang panga. Humugot siya ng malalim na paghinga. Wala siyang dapat na ikatakot dahil wala namang sila. Tahimik siyang lumapit sa mesa nito ngunit hindi pa rin siya nilingon ni Lyndon. Tila malalim ang iniisip nito. Salamat sa pagpapahuli kay Tia Maureen. Ako na magtutuloy sa kaso. Huwag ka na mag-aksaya pa ng panahon para sa akin. Senserong bigkas niya. Malaking tulong nang nagawa nito. Noon pa naman niya gustong ipakulong ang tiya niya. Pero si Lyndon pang gumawa noon para sa kanya. Ayaw na talaga niya itong makialam pa. Muli siyang humugot ng malalim na hininga. Total na kay Mark ng ebidensya, siya na lang ang kakausapin ko tungkol dito. Isa pa, ayoko sanang mag-resign pero kung hindi ka komportable sa presensya ko, hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Nagyuko siya takmang lalabas na sa opisina ngunit nagsalita itong muli. Why did I even think that your relationship with Malcolm was plain and simple? Ang tanga ko para isiping putyo-putyo lang ang naging relasyon niyo. Nahinang bigkas nito na para bang kausap lang ang sarili. Napahinto siya at natulos sa kinatatayuan. Sa mga sinabi ni Malcolm kanina, malamang na napagtanto nitong dati niyang asawa si Malcolm. Pero ang sabi ni Mark ay safe ang sekreto niya. Ano ba talaga? Bahala na. Nagyuko ito at mabigat na huminga. Of course, you two will do what lovers are doing. What have you been doing for the past months? Playing under the sheet? Napakorap siya at nangunot ang noo. Hindi na makuha ang sinasabi nito. And yeah, there's a big possibility that he could be the twins' father. He was your ex-boyfriend after all. Nangihinayang dagdag nito. Bumigat ang pakaramdam niya. Ibis na matuway hindi nito naisip na kasal siya kay Malcolm. Nainis pa siyang naiisip nitong si Malcolm ang tatay ng kambal. He's not the father. He will never be. Madiing sagot niya. Napaangat ito ng tingin sa kanya. There's no need for you to lie, Beth. If you are worried about the wealth I am giving you, huwag kang mag-alala. Ibibigay ko pa rin naman sa'yo lahat. Is that all what you think of me, Lyndon? A gold digger? Hindi niya mapigilan na masaktan sa iniisip nito kahit may katotohanan naman. Tumigas ang ekspresyon nito at hindi sumagot. Malamang naman kasi na gano'n ang tingin nito sa kanya. Fine, I am a gold digger, bitch. And a whore. Tumalikod siya at hindi makayanan ng blankong ekspresyon nito. Alam niya pinipigilan lang nito ang galit sa kanya. Baka sa isip nga nito'y napakalandi niyang babae dahil hindi lang siya at si Malcolm ang nakasalo niya sa kama. Iba pa ang ama ng kambal. Napatigil siya at napapikit ng mariin. Gusto niya sabunutan ng sarili sa naisip dahil totoo naman. Pero hindi naman niya pinagsabay-sabay
Hindi rin niya hiniling ang lahat ng yun. Ano bang malay niya na hindi pa pala si Malcolm ang endgame niya? Hindi rin naman niya inasahang hihila siya ng lalaki sa hotel. At mas lalong hindi niya inaasahan na papatulan siya ni Lyndon. Kung maibabalik lang ang sitwasyon, isa lang ang pipiliin niya. Muli siyang humarap kay Lyndon na nakatitig sa mesa. Kuyom na kuyom ang kamao nito. I just want to make it clear, hindi si Malcolm ang ama ng kambal gaya na sinabi ko. Baog si Malcolm. Akala niya akong baog kaya siya sumama kay Cindy. Mahinahong kwento niya kahit pa umuusbong na naman ang galit niya para kay Malcolm at Cindy. If he is not the father, then who the hell is the father of the twins, Beth? Malamig nitong tugon. Napapikit siya at napahilot sa kanyang sentido. Makulit din yata ang lahi ni Lyndon. Sinabi na niya hindi niya kilala ang lalaking yun, ngunit tanong pa rin ang tanong. Napairap siya at muling inayos ang sarili. Ayaw niya sanang magtaray pero ayaw niya ring sumagot sa tanong nito. Balik tayo sa sinasabi mong ibibigay sa akin. Tutal, gold digger ang tingin mo sa kagaya ko. Pakilipat na lang lahat ng assets mo sa pangalan ko. Pati itong kumpanya kung kaya mo. I will give you until next week to settle everything. Lakas loob niyang utos. Pakapalan na lang ng muka. Tatapusin na niya lahat ng ito para naman maayos na muli ang buhay niya. And what will happen after I transfer everything under your name? May diin ang boses nito. Sinubukan niyang hindi matinag sa matalim nitong titig na tila ba inaarok ang buong pagkatao niya. Tumikim siya bago ito binigyan ng seryosong tingin. After that, let's say goodbye to each other. Hindi ka naman siguro mamumulubi, Mr. Ocampo. Hindi nagbagong ekspresyon nito bagkus ay tumango pa na tila pabor itong hindi na sila magkikita. Kumuyom ang kamao niya matapos maramdaman ng paninikip ng kanyang dibdib. Kahit paano umasa siyang pipigilan siya nito o kaya ikokontra man lang sa gusto niyang mangyari. Bago ko ayusin ang lahat, I just want to ask you one more question, Miss Del Rio. Seryosong boses nito. Idagdag pang mariing titig nito, tumikim siya mulit inayos ang pagkakatayo. Confidence na lang ang meron siya ngayon. Ano yun? Kunwaring hindi siya interesado. Nagkita na ba tayo dati sa isang convenience store at nag-inuman hanggang sa malasing tayo? Walang ligoy na tanong nitong nakapagpaawang sa mga labi niya. Nanatiling awang ang mga labi ni Beth, pilit inaalala kung nagkita nga ba sila ni Lyndon sa convenience store at nag-inuman. Kahit anong pilit niya, wala siyang maalalang ganon. Siya lang ang uminom sa convenience store at ni minsan hindi niya nakita doon si Lyndon. Agad siyang umiling na ikinabagsak ng balikat nito. I knew it. We never encountered each other in such a store. Bulong nito ngunit umabot naman sa kanyang tenga. Wala ka na bang ibang itatanong? Umayos ito ng upo sa swivel chair na tila ba walang nangyari. Nothing. Go back to work. I'll transfer my assets to your name next week. Just wait patiently. Anito sa malamig na boses. Kinagat niya ang labi. Ang lamig ng boses nito ay nananalaytay sa kanyang ugat. Naghintay siyang babawiin itong sinabi ngunit hindi. Nagbuklat ito na folder na para bang wala siya doon. Bumuntong hininga siya. Eto na nga siguro pagtatapos ng sa kanila ni Lyndon. At least, yayaman siya pagkatapos ng 2 linggo. Pero hindi niya magawang tumawa o magsaya. Paglabas niya sa opisina ay nanunuring tingin ang binigay sa kanya ni Marie. Halata sa mga mata nitong maraming katanungan. Ngunit hindi niya ito pinansin o kinausap man lang. Ayaw niyang sumagot ng kahit na anong tanong ngayon. Nag-uumpisa pa lang ang araw ngunit ang dami nang nangyari. Hindi nakakayanin ng isip at katawan niya kung babalikan niya pa lahat. Nawalan siya ng ganang magtrabaho. Hindi rin siya makapagdesisyon kung susunod sa presinto o hindi. Natulos lang siya sa upuan. Hindi rin siya kinausap ni Marie. Pagdating ng lunch, nilagpasan lang din siya ni Lyndon na para bang wala siya doon. Maging si Marie hindi siya inayang bumaba. Kinuyom niyang mga kamao pagkatapos niya itong tulungan sa tiya Maureen niya. Ngayon naman para silang hindi magkakilala. Sumasakit ang ulo niya. Kung hindi siguro pilit inako ni Malcolm ang kambal ay maayos sila ni Lyndon. Niyukyuk niya ang ulo sa mesa at sinabunutan ng sarili. Hindi niya gustong ganitong pakiramdam. Para siyang nalulunod kahit wala naman siya sa tubig. Naninikip ang dibdib niya. Gusto niyang bawiin ang pangyayari. Mas maganda pa yatang hindi na lang nahuli ang tiya niya para kahit papaano ay maayos sila ni Lyndon. Umiling-iling siya at sinampal ang sarili. Tama lang ang lahat, hindi rin naman sila pwede ni Lyndon. Ma'am Beth, bumili ako ng lunch para sa'yo.
Hindi na kita niyaya kanina, mukha kasing galit ka. Halos bulong na bigkas ni Marie bago nilapag ang supot na dala. Ni hindi niya napansin ang pagbabalik nito, napabuntong hininga siya at pilit na ngumiti. Salamat, wala rin akong ganang kumain. Aniya, ngunit binuksan pa rin ang supot. Humalimuyak ang amoy ng minudo mula doon. Nagtubig ang bibig niya at kumulo ang tiyan, ngayon niya naramdaman ng gutom. Inayos niya yun at sinimulang kumain. Gusto ko sanang magtanong kung totoo kang isang Del Rio. Usap-usapan kasi sa ibaba. Napatigil siya sa pagsubo. Ang bilis namang kumalat. Sa bagay, sino bang hindi magtatanong kung may pulis na dumating sa kumpanya? Malamang lahat ng empleyado ay nag-usisa. Tumango siya at hindi na nagsalita, ngunit nabitin sa ere ang pagsubo niya noong dumating si Lyndon na tuloy-tuloy sa pagpasok sa opisina. Ha? Nag-away kayo? Litong tanong ni Marie. Hindi siya sumagot. Tinapos niya lang ang pagkain at kaagad na nag-ayos ng gamit. Uuwi na ako, Marie. Undertime ako ngayon. Hindi ko rin sure kung papasok ako bukas. Balak niyang bumisita sa puntod ng pamilya niya bukas. Ngayong nahuli ng tiya niya, may mukha na siyang maihaharap sa pamilya. Hindi mo ba sasabihin kay sir? She's busy. Isa pa, panigurado namang ayaw niya ako makita. Pilit siyang umiti kahit pa kinukurot sa sakit ang puso niya. Tumango na lang ito, tinayaan siya. Pagbaba naman ni ramdam na ramdam niyang paninitig ng ibang empleyado. Taas noo siyang naglakad. Wala siyang dapat ikahiya dahil sa sunod na linggo, baka pati kumpanya pag-aari na niya. Pero pagdating sa kondo, hindi niya namalayan nagbagsakan ang mga luha niya. Imbis na matuwa sa nangyari, naiyak siyang malabo ng para sa kanila ni Lyndon. Iyak siya ng iyak. Binuhos ang lahat ng hinanakit niya. Buong maghapon siya nagmukmuk, walang lakas upang pasayahin ang sarili niya. Pero noong marinig ang tawanan ng kambal sa labas, agad niyang pinunasan ng mga luha. Ayaw niyang makita ng mga itong umiiyak siya. Malaking ngiti ang sinalubong niya sa kambal na nagtatalon pang humalik sa kanya. Sa likod ng mga ito'y si Manang Lupi at Blake. Mommy! I got a perfect score in counting numbers! Pagmamayabang ni Siren. Too easy, Mommy. I recited all the alphabets and some words. Pagmamayabang ni Sander. Pilit niyang ikorba ang mga nanginginig na labi sa isang ngiti. Ninulok niya ang nagbabadya na namang pag-iyak para lang makita ng kambal na okay siya. Really? I'm very good naman ng mga babies ko. Hinalikan niya mga ito sa pisngi. Humagikik si Siren. Mommy, next week we'll be having our first event sa school. You need to be there. Sure, I won't miss it. Gusto ko ring makilalang teacher niyo. She's an amazing teacher, Mommy. I like her. Ani Sander na namula pang mga pisngi. Nanlaki ang mga mata niya, tinukso ang anak. Binata ng Sander ko. Ginulupan niya ang buhok nito na siya namang kinainis ng bata. Naghalakhakan sila pero natunaw ang peking halakhak niya. Matapos mahuli ang mariing paninitig ni Blake sa kanya. You can fake it, but you can never hide the pain from me, Beth. Panimula nito bago siya hilahin papunta sa kwarto. Binitawan siya nito at umupo sa kama. Ang tingin ay matalim na tila ba gusto siyang sigawan, ngunit nagpipigil ito. Masaya naman talaga ako, bukod sa matalinong kambal. Nasa kulungan na rin si Tia Maureen. Tipid niyang sagot. Talaga ba? Ano yung lukot sa mukha mo kung ganoon? Panguusisa nito, napabuntong hininga siya kasabay ng pagkawala ng ngiti sa labi niya. Unti-unting muling nanginig ang mga labi niya. Hindi na ako gusto ni Lyndon. Tapos na kami, Blake. Gumuhit ang sakit sa puso niya matapos sabihin yun. Napahikbi siya ngunit hindi siya inalo ng kaibigan. Hindi ba dapat masaya ka? Ayaw mo naman doon sa tao. Isa pa, wala naman kayo. Kaya bakit ka ngumangawa dito? Sermong umaatras yata ang luha niya dahil doon. Oo nga't gusto niya talagang kumawala kay Lyndon at hindi niya rin maintindihan ng sarili kung bakit siya umaakto ng ganito. Gusto mo na ba si Lyndon? Sumeryosong boses ni Blake at napatuwid ng tayo. Nagyuko siya't nilaro ang mga daliri. Hindi niya kayang magsinungaling sa kaibigan. Alam niya rin ang totoong nararamdaman ngunit hindi niya kayang panindigan. Alam mong hindi kami pwede. Pareho lang kami masasaktan, Blake. Nangihinang bigkas niya. Tutol na tutol ang lolo Lyndon sa kanya. Idagdag pang may fiancé na to. Mukha na nga siyang kabit dahil pumatol siya dito kahit pa alam niyang ikakasal na to. Dinig niyang napabuntong hininga ang kaibigan. Sunod niya na lang na malayan ay nasa harap na ito at niyakap siya ng mahigpit. Tinapik pa nitong marahan ang likod niya.
Hindi ba pwedeng ako na lang muna si Lyndon, Beth? Hindi ba pwedeng ako na lang ang gustuhin mo? Seryosong tanong nito na nakapagtulos sa kanya. Hindi makagalaw si Beth sa narinig mula kay Blake. Idagdag pang humigpit ang yakap nito sa kanya na tila seryoso talaga na gusto siya nito. Huminga siya ng malalim at pilit na tumawa. Ang galing mo namang mag-joke, Blake. Sa'yo na lang si Lyndon, sige. I'm freaking serious, Beth. I can be a man for you. Walang halong birong bigkas nito. Kinagat niyang labit inipon ng lakas upang itulak ito pero hindi siya nagwagi. Blake, please, stop this nonsense. Magkaibigan tayo. Gusto na niyang maiyak. Hindi pwedeng maging si Blake mawala sa kanya. Hindi mo ba ako kayang magustuhan dahil bakla ako? Hinanakit nito, tila sinugat ang balat niya sa mga salita nito. Walang mali sa kasarian nito pero ibang gusto niya. Blake, please, huwag ka namang ganito. Humigpi siya at pilit na tinulak ang dibdib nito. Hindi niya na kayang kung pati si Blake ay dadagdag sa problema niya. Kung hindi nito babawiin ang sinabi, hanap na siya ng ibang matitirhan. Kaya lang, biglang humalakhak ang kaibigan niya, dahilan upang masama niya itong tingnan. Kidding aside, Beth, pinapatawa lang kita. Ang seryoso mo ha? Ani pa nito, lumayo ito humalakhak. Seryoso niya itong tinitigan, kita niya saya sa mukha nito ngunit hindi umabot sa mga mata. Napalunok siya at umiwas ng tingin. Ayaw niya masaktan ng kaibigan, isa pa hindi siya para dito. Kunwari siyang humikbi. Gaga ka, huwag kang ganyan at baka hindi ka magka-boyfriend. Muli itong humalakak bago siya muling niyakap. Whatever your decision is, I will support you, Beth. Napalabi siya. Ay sus, baka mamaya palayasin mo ko ha. Umiling ito dahilan upang magkatawanan sila. Doon din ito natulog pero sa sala. Nahiya nga siya dahil itong may-ari ng kondo pero siya itong nasa kama. Kinabukasan naghanda sila papunta sa sementeryo. Tuwang-tuwa ang kambal, akala yata'y maglalaro sila sa park pero nung makita sa sementeryo sila nagpunta, sumeryoso sila bigla. Mommy, it's scary, bulong ni Siren. Don't be dear, we'll be visiting your grandparents and your auntie Cassandra. This is my first time to meet them as well, komento ni Blake bago na unang naglakad. Napataas ang kilay niya, first time nito pero nangunguna sa daan. Hindi na lang niya ito tinukso o nag-usisa pa. Pagdating sa harap ng puntod, nilay doon niya naramdaman ng bigat. Ilang taon na rin ang lumipas pero pakiramdam niya sumariwa ang mga sugat. Tahimik si Blake maging ang kambal, tila binibigyan siya ng oras. Umupo siya tinaplo sa mga puntod. Sa wakas, mabibigyan na niya ng hustisya ang pagkamatay nila. Pero kahit na ganon, hindi niya maramdaman ng saya. Kung sanang hindi na lang sila nawala, kung sanang buhay na lang sila, mas maganda pa yun kaysa ipaglaban ng hustisya. Mommy, Daddy, Ate Cassandra, I brought my twins and my friend. I want you to meet them. Don't worry about me, I am not alone after all. Bulong niya sa hangin. Ayaw niyang lakasan ang boses at baka bigla na lang bumagsak ang mga luha niya. Are they great parents, Mommy? Bigla ang tanong ni Sander. Napatitig siya sa pangalan ng kanyang daddy. Kahit maraming masasakit na salitang narinig niya mula dito at kahit pa disappointment ang tingin nito sa kanya, magulang pa rin ang tingin niya sa mga to. Mahal pa rin niyang mga to. They were Sander. They raised me in the way they could. Mapait siyang ngumiti sa anak, nasulyapan niya pa si Blake na titig sa mga puntod. I bet Tita Cassandra so pretty like you, Mommy, komento ni Siren. She is. She's very pretty and kind like us, baby. Sigurado masaya siya kung nakilala niya kayong dalawa. Panigurado yon. Alam niyang mamahalin ng ate niyang mga anak niya, gaya na pagmamahal nito sa kanya. Naninindig ang balahibo ko, Beth? Biglang singit ni Blake. Ha? Hindi naman malamig. Ani ang pinakiramdaman pa ang hangin. Pakiramdam ko may nakatitig sa akin, dagdag nito. Pare-pareho silang luminga sa paligid. Sila lang ang tao sa araw na yon pero baka nga may iba. Imbis na matakot inapangisi siya sa kaibigan. Crush ka ng multo. Humagikik si Siren at ngumisi naman si Sander. Do you want you to get married, Uncle Blake? Ani Siren na lumita mga mata dahil sa ngiti. Tss, paano ko ikakasal? Ayaw sa akin ng mami niyo. Bulong-bulong nito ngunit hindi niya naman naintindihan. Tara na nga, balik tayo sa ibang araw. Tumayo siya at pinagpag ang mga kamay. Agad ring humawak sa kamay niya si Siren. Ayos lang ba na pakihatid ang kambal? Dadaan lang ako sa presinto. Sure thing, my queen. Biro nito kaya't pinalo siya sa braso.
Umayos ka, Blake, ha? Kilabutan ka nga sa tawag mo. Humalakak ito't binuhat si Siren. Siya naman na hinawakan si Sander. Hindi siya makasabay sa kanila, iba ang dadaanan niya. Hinintay na muna siyang makasakay ng taxi ni Blake bago sila umalis. Pagdating sa presinto'y hinanda niyang sarili. Alam niyang galit na galit ngayon ng tita Maureen niya. Isa pa, baka gamitan siya nito ng pa-victim effect. Mas magandang bato muna sa ngawin ng puso niya. Nilingon niya ang presinto. Sa susunod sa hukuman naman sila magkikita. Huminga siya ng malalim bago naglakad ngunit napaigik siyang matapos bungguin ng kanyang balikat. How dare! Hindi niya maituloy ang sasabihin matapos matanaw ang babaeng nakita niya sa mall at driver noon ng tiya niya. Ngayon naman ay nakasombrero to. Umawa ang kanyang mga labi na nilagpasan lang siya nito at hindi nag-sorry. Tinungo nitong kaparehong sasakyang dala ng tiya Maureen niya noon. Kita niya pang humisito at binaba ang suot na sombrero bago pumasok sa loob ng sasakyan. Agad siyang napatayo. Balak ng habulin ito pero napatigil din matapos bumukas ang bintana sa backseat at kumuway mula doon ang tita Maureen niya. Napakurap siya at hindi nakakilos. Nag-flying kiss pa ito at heart sign sa mga daliri. Talaga yatang iniinis siya. Kinuyom niyang mga kamao. Nagtagis ang kanyang mga ngipin, naningkit ang mga mata niya nung umandar ang sasakyan nila paalis. Ah! Paano siya nakalaya? Kigil niya sigaw. Nainis siyang nagmarcha sa loob ng presinto at hinanap ang information desk. Naguguluhan pa siyang tinignan ng pulis. Tila kinikilala kung sino siya. Kahit na gusto na niya magwala sa loob ng presinto, ay pilit niyang kinalmang sarili. I'm Bethany Del Rio. Gusto ko lang po sanang itanong kung paano po nakalaya si Maureen Del Rio. Sandali itong nag-isip ngunit nangalkal din sa hawak na file. Yung magandang ginang ba? Pinansyahan siya ng anak niyang si Casey, ani ng pulis. Casey? Litong tanong niya. Si Cindy lang ang anak nito. Oo miss, Casey Del Rio. Sagot ng pulis na nagpalaki sa mga mata niya. Sino kayang babaeng nagngangalang Casey na nagpiyansa kay Maureen at di umano ay anak ng ginang? Dahil sa mga nalaman ni Lyndon kay Bethany, tuluyan na kayang maglaho ang pag-asa niyang si Beth, ang babaeng nakasiping niya ng gabing iyon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.